Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasal at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami nawa ay mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo noon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiokyong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may nagbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at gagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito ay natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya ay nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala, ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kaniyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab ng mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Isaac. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos sa mga patay, kung hindi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya
ng anuman. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. May kasabihan po, for those who believe, no proof is necessary. For those who do not believe, no proof is possible. Ang isang tao na naniniwala ay hindi na kailangan niya masyadong pruweba. Pero may mga tao na kahit bigay mo ng pruweba, basta ayaw ho nilang maniwala, hindi ho sila maniniwala. Ang mga Saduseyo ay grupo ng mga Hudyo na hindi ho naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya nga't tinanong nila si Jesus na narinig ho natin sa ating ebanghelyo. May isang babae na namatay ang asawa sapagkat doon ho sa Torah na aklat ho ng mga Hudyo, may batas ho sila na kapag ang babae ay nakapangasawa ng panganay ay namatay ang lalaki, automatic ang kapatid ang susunod na mapapangasawa. Ang sabi dito ay nagtanong sila, paano po? Ito naman ho ay hypothetical. Paano ho dito sa 7 lalaki namatay lahat? Sino ang magiging asawa nito sa kabilang buhay? Aba naman, kung titingnan ho natin, ano namang meron ang babaeng ito? Sinasabi natin, mananalo. Hindi na nakaisa hindi na nakadalawa. 7. Yung iba nga dito. Manliligaw pa yata'y wala. Teka muna ha. Napakaganda. Bakit? Bakit nga ho ba nag-aasawa? Yan ang tanong. Sa mga may asawa na naririto ngayon, bakit kayo nag-asawa? Isa ho dahilan. Yan ang tinatawag na continuation of race. Paano yung mga walang asawa? Ma'am Tess, hindi ikaw tinutukoy ka. Paano kami na walang asawa? Sapagkat may mga tanong din ho na, bakit ang mga pare hindi nag-aasawa? Pwede naman mag-asawa. May mga nagsusulong ho niyan, no? Na pag-asawahin ng mga pare. Lagi sabi na may tao din lamang ang mga yan. Naghahanap din ng mga ng kalinga. Pero ito ho sapagkat yung hindi pag-aasawa at ang inyong buhay ay inaalay mo para sa Diyos. Sapagkat sa kabilang buhay ay wala na hong pag-aasawa. Kaya ho ngayon pa lamang, doon sa mga walang asawa, may dahilan na kayo. Bakit ngayon wala ka pang asawa? Hindi ka naman pihikan sapagkat ang buhay mo sa kabilang buhay ay wala ng pag-aasawa. Sapagkat dito pa lamang sa lupa ay parang patikim na. Para kami yung mga pari. Parang ipinapakita namin sa inyo na sa kabilang buhay wala ng pag-aasawa. Sa kabilang buhay, ang buhay natin ay para lamang o para na sa Diyos. Kaya nga yung resurrection, yung pagkabuhay, ito ho ay hindi lamang extension ng ating buhay sa kabila. Kung hindi, ito ho ay tinatawag na nating nabago na ang ating buhay. Nandun ho tayo sa blessed state. Bakit? Sa kabilang buhay wala na hong tinatawag na affinity. Yung relationship ng affinity. Wala na hong consanguinity. Yan. Bakit? Sa kabilang buhay kung gumawa ng kabutihan, kung nararapat ho siya na makasama ng ating Panginoon Diyos, mamumuhay na ho tayong
katulad ng mga anghel. Bakit kailangan pang asawa sa kabilang buhay? Ang buhay nga natin ay para sa Diyos. Kaya yun ho. Kaya maliwanag sa atin na kapag namatay, alam ho natin sila ay muling mabubuhay. Hindi ho katulad ng iba na pag namatay na ay ayos na. Okay na, patay na yan eh. Pero tayo, mga tagasunod ni Kristo, na naniniwala sa kanyang muling pagkabuhay, ng lahat ng mga yumaoy, bubuhayin. Kaya nga't may 4 days pa kayong mga padasal eh. May 9 days pa nga eh. 40 days. Inaalala natin. Baba ang luksa. Ginagawa ho natin sa mga yumao. Kayo nga, kahit di naman baba ang luksa, ay pag namis ninyo ang inyong mahal sa buhay, inyong magulang na namatay, kapatid o anak o asawa, kayo hidiretso sa sementeryo Nabisita kayo. At ang tahanan ng mga yumao ay hindi naman sementeryo Nandun lamang yung katawan na nabulok. Pero ang kanila tahanan ay sa piling ng ating Diyos. Kung sila ay nararapat na muling buhay at kung sila ay naging matapat sa ating Panginoon Diyos. Well, hindi naman natin sapagkat pwedeng sisihin sapagkat damdamin naman ho talaga ng isang tao na kapag namatayan, natural ay malungkot, natural ay naiyak, sasama na ako, natural ho yun. Pag yan bigla nakabangon, sigurado kay karipasan. Sigurado kay takbuhan. Oo, yung namatay ninyong kamag-anak. Tapos ang 1 linggo, ay nakita ninyong natutulog sa kama niya, ay di ka kayo matatakot pa. Sapagkat wala namang patay na nagsabi sa atin na ito ang buhay pagkatapos mamatay. Anong pinangahawakan natin? Si Jesus mismo nagsabit, naranasan niya ng ating Panginoong Jesus. Siya ay namatay at muling nabuhay. Kaya, sabi sa ating Ebanghelyo, ang Diyos ay Diyos ni Abraham. Nung nagpakilala siya kay Moises sa nagliliyab na apoy, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Sila ay mga patay na, pero dahil sa kabilang buhay, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya maliwanag ko sa atin na pagkatapos ng buhay natin dito, may buhay pa naghihintay para sa atin. At yan ay ang muling pagkabuhay. Pwedeng sabihin ng ilan, ano namang pakalam namin sa pagkabuhay na yan, no? Iisipin pag namin yan, ay hindi nga maisip kung anong kakainin namin dito. Ay hindi nga namin alam kung saan kami titira. Marahil hindi yun ang priority. Marahil dito ang concern. Pero para sa atin, ay mahalaga maunawaan natin kung bakit tayo nabubuhay. Mahalaga maunawaan natin kung anong layunin natin. Sapagkat ang katotohanan naman ho ay napakahirap mabuhay. Pero napakadali hong mamatay. Lalo tigito sa panahon ngayon. Pero anong ating inaasahan? Yung muling pagkabuhay. Resurrection. Bakit ka gumawa ng kabutihan? It is because of resurrection. Bakit ka nagtitiis ngayon? Bakit ka nagsasakripisyo? What is our goal? Because of resurrection. Resurrection is to be with God. Sapagkat pag tayo nasa Diyos na, anong ating mararanasan? Kaluwalhatian. Mamumuhay na tayo na katulad ng mga anghel. Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay.
Nalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muli na buhay para sa atin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggan. Walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Inihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa libutan, sa ipong loob na itong aming may alay, mula sa lupot mo ng paggawan tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mong aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na bereng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't
sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kayang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparean. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ni Pong San Jose na atin ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa langit, ilaan mo kami ngayon ang aming kapos sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para
at huwag mo kami at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya, ito po aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainiya. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo po namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Biren at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na. Taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.